Toyo at mantika. Yan ang madalas na ulam ng aming pamilya sa tuwing walang kita si tatay mula sa pangingisda. Pero madalas, hindi ako makakain. Hindi naman dahil sa ayaw ko ng ulam. Ako nga pala si Rose. At ito ang aking kwento. Kain na po tayo. Paano ko kakain? Wala namang plato. Ikaw talaga. Ang tanga-tanga-tanga-tangad mo. Wala ka nang ginawa. Ang laki-laki mo na eh. Oh, tamo yung mga kapatid mo. Ang dudungis, hindi mo man lang mapaliguan. Reste. Ito ang madalas na inaabot ko sa tuwing mainit ang ulo ni tatay. Ang aking katawan. Tila namamanhid na sa bawat hampas niya. Ngunit ang sugat sa pusong dulot nito, malalim at nakamamatay ang kirot. 17 taong gulang ako na makakita ako ng pagkakataong mag-Japan. Agad ako lumuwas ng Maynila. Ginusto kong makatayo sa sarili kong mga paa, malayo sa piling ng aking ama. Ngunit nabigo ako sa pangarap kong makaalis ng bansa. Dahil dito, nagtrabaho ako sa isang club sa Maynila. Sa hirap ng buhay, nag-aasam ako na sana may kasama man lang ako sa pagharap nito. Kasi, sabi nila, may tao raw na nakalaan para sa'yo. Naisip ko lang, tinitingnan rin kaya niya ang langit, gaya ng pagtingin ko ngayon? Umaasa rin kaya siya makikita niya ako? Ewan? Ako naman si Edgar. Baan-baan ko ang hinanakit sa aking ama habang ako'y lumalaki. Nakita ko siya bilang isang responsableng padre de pamilya. Sa panahong ito, alak at droga na lang naging kasangga ko. Isa akong tricycle driver. At di ko inaasahang dito ko makikilala ang babae magpapatibok ng aking puso. Aray ko! Nakadisgrasya ka na eh. Tuming ka kasi nadaanan mo. Malay ko diyan ka dadaan, bigla akong sumusulpot eh. Kinabukasan, nang makita ko siyang muli, nasabi ko sa sarili ko, gusto ko siya. At ayoko naman sa kanya. Pero, naging masugid siya sa panliligaw. Ano ka ba? Ba yun o? Dali lang ha, kumakatok ka. Anong ginagawa mo dito? Oops, pasensya na talaga. Hindi ko na talaga sinasadya eh. Ito, may dala ako sa parcel. Nakuha niya ako sa araw-araw niyang pagdadala ng almusal. Hanggang sa nagdesisyon na kaming magsama sa iisang bahay. Akala ko, magiging karami ko si Edgar sa mga dalahin ko sa buhay. Dagdag pa pala siya sa kalbaryong pasad-pasad ko. Date naman tayo. Alam mo ikaw, masyado kang bolero. Alam mo yun? Hoy, Edgar! Ang kapal ng mukha mo, Edgar! Niloloko mo ako, Edgar! Niloloko mo ako! Rose. Tawag mo ako. Bagamat hindi ko na siya gustong makasama, nakasal pa rin kami. Hindi ko napansin ang mga bagay na kinagagalit ko sa aking ama. Ngayon ay ginagawa ko na. Edgar, nasasaktan ako! Tawan mo nga ako! Mahal ko si Edgar. Mahal ko si Rose. Pero hindi sapat yun upang mabago ko ang aking mga nakagawian. Hanggang sa nagsawa na ako sa pagpigil sa kanya. Sa halip, nakipagsabayan ako para makita niya na masama ang ginagawa niya. Minsan sumama ka sa amin. Minsan, may babaeng pumunta sa aming bahay. Sabi niya,
may 100 daw para sa aming kaligtasan, sa kaayusan ng aming buhay. Pero sabi ko, sige, sasama ako sa inyo, pero sana mapagbuti niyo ang asawa ko. Yan, okay. Hindi naging madali ang aking pagbabago. Matapos kong makinig sa salita ng Diyos, balik bisyo rin ako. Hanggang sa isang araw, Rose! Ano nangyari sa'yo? Rose! pumalo ng 180/110 ng dugo ko. Umuwi akong takot na takot sa kamatayan. Sabi ko sa'yo. Nadadali sa'yo, kapatid. Dito, totohanan kong tinanggap ang Panginoong Hesus sa aking buhay. At nalaman ko na tanging siya lang pala ang lubos na makapagpabago sa akin. Pero hindi ako naniniwala sa kanyang pagbabago. Alam ko, hindi niya kayang iwan ang kanyang mga bisyo. Uy, paring Edgar, tara, inuman tayo. Samahan mo naman ako dito. Ang pagbabagong nasilayan ko sa aking asawa ang naging instrumento ng Panginoon upang katukin ang puso ko at isuko ang aking buhay sa Kanya. At ang hilaw naming pagsasama ng aking asawa, ngayon mainam na niluto ng Panginoon. Ang dating mapait naming pagtitinginan ay pinatamis na madagdagan na isang mahalagang sangkap, ang pag-ibig ng Diyos. Kung bawat tao papasakop sa Panginoon, ang Panginoon ang magdadrive ng buhay mo, ang Panginoon ang kikilos, ang Panginoon ang gagawa, at ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapala. Totoo ang Panginoon. Kahit na gaano kabigat ang problema mo, andyan siya.